Good morning mga katalakera! Ayan, nag-exercise po tayo for the health. Hindi ba akong boses binata? Charot. Ano ba sasabihin ko? Ay, ito pala. Natatandaan niyo yung kung naka-follow kayo sa akin sa mga pages ko dati na nawala, or at alam ko ano rin sinabi ko rin yan dito sa TikTok, kinontent ko rin yan, yung may isang PSG na Sara Army. May plema ha. May isang PSG na Sara Army, dati siyang PSG sa Malacanang, na Sara Army na ngayon, na ilalabas na witness para patotohanan yung salaysay ni Gutesa, dahil nga si Gutesa diba hindi na lumabas. Ngayon nabago yung script nila. Ang ginawa nila, kasi alam kong nakamata sila sa ano ko sa mga post ko, alam ko yan. Kahit na yung mga intel ng army, alam kong nakamata kayo sa akin, nakamata kayo sa mga post ko. Ang ginawa nila, dahil si Gutesa sa totoong buhay wala na, tumakas na, tumakbo, nagtatago, kaya hindi nila maisa sa katuparan yung sinasabi kong isang PSG na susuporta sa mga salaysay ni Gutesa. So ang ginawa nila, yung 18 Marines ang ilinabas nila. Kung mapapansin nyo sa affidavit, lahat ng sinabi ni Gutesa, yun ang isinulat nung syuki ng inang lawyer doon sa affidavit, para magtugma yung salaysay ni Gutesa at ni Saldico. Hindi lahat ng sinasabing 18 Marines na yan ay mga Marines, at hindi yan lahat. Meron dyan isa na tao ni Saldico, pero yung iba mga Sara Army na yan. Hiningal naman ako agad. Ngayon, nung hindi pa tumatakas si Gutesa, or tumatakbo, or nagtago, nagkaroon sila ng di ba sinabi ko yung one-on-one training, parang gano'n, yung mga Q&A Excel na para kapag lumabas sila sa Blue Ribbon hearing is hindi na uli magkamali si Gutesa. Kasi nung unang labas niya, marami siyang maling sinabi, tapos hindi na siya bumalik. So hindi credible, di ba? Para maging credible, inilabas nila yung 18 Marines na yan. Alam niyo yan, pinuntahan ko pa yung President Tower, pinicturean ko pa, hinabol pa ako ng guard, pinost ko yan, di ba? Kaso nawala na naman yung page ko, ayaw nila ako talagang tantanan. Ngayon may bago na naman silang plano. Yung Israel, US at Iran na gulo, yung gera, gagamitin na naman nila yan. Nakakita na naman sila ng eksena. Gagamitin nila yung issue na yan para pabagsakin si PBBM and i-assassinate. Kaya dapat mag-ingat ang presidente. Dapat ito talagang si Sara, putang ina to. Sila pa talaga yung nagdidikta sa yung gustong gawin ng presidente. My God, mga demonyo. Dahil ang Iran country ay
mga ano yan, Muslim, Islam. Kapag kumampi, nagsumight si PBBM sa US-Israel, yan yung gagawin nilang nilasara na ano, na eksena para batikusin si BBM. And ang eksena is meron siya kasing mga Sara Army na Muslim na yung natatandaan nyo ba yung ano, yung mga report ko nung rallies na mga extremist, mga Islam, mga terorista Muslim na binayaran nila na magpapasabog sa Malacanang. Hindi yun natuloy kasi napaghandaan yung barikada, dahil rin-report ko rin yan kay John Vic. Nagulat sila na wala silang mapapwedeng pasukan, diba? Super nakabarikada, ang daming pulis. So hindi natupad yon. Ngayon nila yun gagawin. Ang dahil magiging eksena dyan is dahil Muslim yung nagpapumatay, Muslim yung nanggulo. Ang magiging dahilan dyan is kasi Muslim siya, nagalit siya sa presidente, kaya niya yung ginawa. Pero ang totoo, planado yan. Kagabi lang yan, plinano. Uulitin ko, kagabi lang yan, plinano. Kaya basag na naman kayo sa akin. Gagawin din nila yung issue para mabutasan ang OWA at ang Department of Migrant Workers. Dahil, uulitin ko kung natatandaan nyo na naman, pinost ko yung report na isa-isa nilang bubutasan lahat ng ahensya ng gobyerno ni PBBM, sisiraan. Ang DMW, ang Department of Migrant Workers, at ang OWA, wala silang makitang butas. Kasi masipag si Attorney PY, yung head ng OWA ngayon, at si Sec Hans. Talagang gumagalaw at tumutulong sila. Kaya hindi ko maintindihan yung mga OFWs na naniniwala sa mga sinasabi ni Sara Duterte. Yung mga paninira. Dahil common sense lang sa mga OFWs, ha. Kung panahon ni BBM kayo nakapunta dyan sa ibang bansa para makapagtrabaho, ibig sabihin, si BBM ang nakatulong sa inyo para makapag-abroad. Diba? Kasi kung alam ng mga ng taga DMW at OWA na DDS kayo, pwede kayong hindi bigyan ng pwede kayong personally, pwede kayong hindi bigyan ng mga OEC, ganito. Pero kasi si Attorney PY at si Sec Hans, walang kulay sa kanila. Ang gusto nila ay makatulong sa mga OFWs natin. Marami na silang natulungan. Alam niyo yan. Hiningal ako. Ang hirap palang content ng naglalakad. Ay, parang ayoko na. Teka lang ha. O siya, putulin ko muna ha. Kasi hiningal ako talaga. Lumabas na ang tigulang na Pebbles. Tigulang na talaga. O siya, churut to sok. Hindi kayo magwawagi. Promise. Babasagin ko kayo. Alam mo naman talaga, matatino yung mga sekretary ng panahon Duterte. Mga magnanakaw din naman. Wala din mang gawa.